bayan ko panindigan. Sa dapit-tapon ng ating pakikibaka, bumulong ang hangin, bumangon ka. Alon ng masa, di mapipigil. Sa puso'y apoy na di mapapatay. Ipaglaban! Ipaglaban! Kabataan kami ugat ng pagbabago. Sa anino ng kahapon kami mulat na. Lakbay naming may tapang at talino. Tama'y pagtanggol, mali iwaksi. Saan ka, bayan ko? Saan ka, katotohanan? Tuwid daw ang daan, ngunit bakit traffic sa kasinungalingan? Nasaan ang dangal, nasaan ang hustisya? Bakit palaging bulsa ang inuuna at hindi ang sigaw ng masa? Panahon na, ay, isigaw ang apoy ng damdamin. Panahon na, ayo, iwagayway ang dangal ng bayan. Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Kabataan ang apoy ng kinabukasan. Hanggang kailan lulunok ng kasinungalingan? Habang silang gahaman ay patuloy sa kasayahan. Ngunit kami di papipigil. Maging hari ka man, dapat panagutin. Di kami matatakot, di kami matitinag. Hindi bayani ang magnanakaw, hindi tagapaglingkod ang gahaman. Pamumuno'y hindi tono ang pamahalaan. Para sa tao, gobyerno. Para sa tao, gobyerno, di sa bulsa. Panahon na, isigaw ang tinig ng katotohanan. Panahon na, UPIA, hey, ang tinig, kami ang sigaw, kami ang kabataang dangal ng bayan. Gising, bayan kong mahal, buksan ang dibdib, buksan ang diwa. Ang kinabukas ay nasa ating palad. Tunay na pagbabago ngayon magsisimula. Panahon na, ayo, huyaya, Pilipinas, para sa hustisya, para sa kinabukasan. Panahon na, tayo na, gising na, para sa bayan, para sa Pilipinas. Sa mga nagaganap na iba't ibang isyu at sitwasyon sa bansa nating Pilipinas, maging sa ibang panig ng mundo, hindi matatawaran ang tugon na pagtutol ng sambayanan, ang magmarcha at protesta. Sa uri ng pag-aaklas na ito, malinaw at madiing na ipapahayag ang kanilang sentimiento at pagtutol sa nangyayari sa lipunan. Kaugnay dito, ang Duterte Panagutin Europe Network ay nagsagawa ng ilang araw na kampanya sa The Hague, Netherlands, para ipahayag ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte at pagpapanagot dito. Isinabay na rin ang paniningil kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa korupsyon at human rights violation. Kasabay na nagaganap na protesta ay ang marcha at protesta sa Luneta at EDSA na pinangunahan ng mga progresibong organisasyon ng masa. Una pa rito ang mga sunod-sunod na protesta sa iba't ibang probinsya. Tunay nga kapag nagkaisa ang masa sa pagtugon sa pamamagitan ng marcha at protesta, may makakamit na tagumpay. Kaya, ganun pa rin ang ating panawagan. Duterte, Panagutin, Marcos, singilin. Yan. At i-welcome muna natin isang kasama natin, si Kap Egay. Bumati ka muna, Kap Egay. Ay, naku, salamat Magandang- po. Dumating ang si Tanggol.
Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po nung mga karaang linggo dahil talagang may problema tong wifi namin. Hindi naman hindi kami nakakabayad pero bayad kami kaya lang may problema talaga. Ma-checkin mo rin, baka nga di ka nakakabayad eh. Hindi, ala ko nagbabayad. Sabi niya, bon daw tinatanggal sa Nakikita mo konto niya. nababawasan na no. Oo. Ka ba ng bayan ninyo? Anyway, Ikaw so na magpakilala sa bisita natin. dahil sa dami ng ganap ngayon dito sa Ay, Pilipinas, naku, totoo. sa Europe, talagang marami tayong pagkukwentuhan at tatalakayan ngayon. Siyempre para samahan tayo sa isang oras ng balitan talakayan, welcome po natin, no? Ang kinatawan sa ating laging suki natin dito, Oo, sa suki Utwanpur, ito. no? Si Kamimi Doringo. Madaling araw dyan, Kamimi. Magandang umaga po. Opo. Magandang Magandang umaga umaga po. po. Magandang gabi po dyan sa inyo. Magandang madaling araw dito habang bigla-bigla na lang na naman umuulan, titigil, Ayan. uulan ulit. Kamusta po kayo dyan? Di ba may dumating na ba yung bagyong Opong? Oo, nararamdaman na namin mula pa kahapon. Siyempre, Hmm. papalakas pa ngayong araw na ito. Kaya marami na rin po ang cancel ng pasok kahit sa trabaho. Saan po bang pinakasentro ng bagyo ngayon? Mas Malaking- matatamaan po Malaking- Bicol Region hanggang Metro Manila Yung kay Bagyong Nando nung nakaraan, mas norte. Ngayon dito naman po, mas Bicol, Sorsogon. Naka-signal number 4 na po ang Sorsogon at ang Masbate. Ingat po Alam mo kayo, ba, lalo na- Kamimi, yung Mm. yung tatlong bagyong nakaraan noon, nung August ba yun, yung Oo. sunod-sunod? July. July, August, July. nasira yung bubong namin at kisame. Pero Oho, may buti ganun. din palang idinulot yung bagyo na yon, Kapegay, di ba? Hmm. Oo. Di ba? Ano ang dinulot ng bagyo na yon? Nabuking yung mga flood control projects na Yan. Oh, Nakita mo ng sobra. gitna. Nakita Hindi, wala pala. yun nga, tsaka bukod doon sa bagyo, napaganda rin yung pagkatalo ni Bongbong Marcos sa kupunan niya. Dahil napilitan siyang gumawa ng ng damage control. Kaya mismong nung zona niya, sarili niya mismo yung binunyag niya. Di ba sabi nga ni Chavit Singson, dapat na sinabi mo Marcos, mahiya naman tayo, hindi mahiya. Nagkamali lang siya ng ginamit na pronoun by tawag sa tayo at kayo. Dapat pala kasama siya. Kami minsan niyo po, tulad ngayon, panahon naman ng bagyo at bumabagyo sa kasalukuyan, paano niyo po nararamdaman yung galit na alam niyong may pera sa gobyerno, may proyekto na dapat na tugunan, kayo ang nagsasuffer, yung mga kababayan natin. Paano niyo po ito hinaharap? Alam niyo po talagang talagang nakakagalit lalo na nabanggit ko naman po sa inyo nung nakaraang naging bisita rin ako dito sa inyong panayam ay biktima po ako ng bagyong Ondoy, no? Na-relocate tapos na doon po ako na-organize. At yung mga ganito pong naririnig natin, no? Kasi dati tinatago pa nila, ayaw nilang sabihin na kumikita sila dahil dito sa mga proyektong ginagawa nila. Ngayon, hindi na ho nila maitago. Talagang yung baha na mismo ang nagpapasingaw ng kawalang hiyaan ng pamahalaan natin mula dun sa matinding korupsyong laganap sa mga proyektong ipinagagawa nila na hindi naman nakakatulong. Kaya kahit po masama ang panahon, matindi ang sikat ng araw, kasama tayo ng sambayan ng Pilipino sa paglabas hanggang sa lansangan, sa pangangalampag sa mga ahensya ng gobyerno. Kasi kailangan na po talagang na matigil, no? Matigil na yung malawakang korupsyon at dapat maibalik sa serbisyong panlipunan, lalo na po sa usapin ng pagkakaroon ng maayos na kabuhayan ng mamamayan, ng edukasyon sa mga bata, pabahay para sa mga maralita at syempre yung usapin po ng kalusugan sa mga mag-anakan natin na may sakit. Lahat po yan, nagbubunsod talaga ng galit sa mamamayan kaya kita nyo naman po, binaha po talaga ang Luneta pero hindi ng tubig, kung hindi ng protesta ng taong bayan noong nakaraang linggo po. Hindi na po talaga panahon ngayon nung nakatingin ka lang dahil halos lahat na po ng Pilipino ay apektado.
Kailangan na pong ipaglaban natin talaga kung ano yung para sa atin. Hindi yung kinukurakot lang nila. Oo, pag hindi ka pa nagalit sa panahon ngayon, ano na, siguro bakal na talaga yung puso mo. No, hindi ka na nagagalit. Kasi, biruin mo mula po dun sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, hindi sapat na sahod, tapos makikita mo sa balita, maririnig mo yung mga anak ng ah, mga korap na mga opisyalis ng bansa natin, daang libo ang ginagastos sa hapunan lang, habang Oo. ang daming nagugutom, milyon-milyon na nagugutom, naglalakihan ng mga mansyon nila sa iba't ibang panig ng mundo sa bansa natin. Pero ang mga maralita, walang bahay. Nililipad pa ang mga bubong sa panahon ng mga bagyo, nawawasak, inaanod. Ang layo-layo ho nung pagitan ng Oo. karangyaan ng mga korap na opisyalis na ito habang tayo mga mamamayan, no, na mga simpleng tao ay lalo hong nalulubog, dinadapa sa putik ng kahirapan at kagutuman. Pati Kami na rin ni po sa ano sa injustice or injustice. Makikita nyo na may isang maralita na kumupit lang ng isang maliit na dilata o yung isang pirasong prutas sa mga tindahan. Anong nangyayari? Kulong kagad. Kulong agad, kinakasuhan na kaagad, binubugbog sa loob ng presinto. At minsan, katagal ng ilang buwan, ilang taon na nandoon, ganun lang pala kaliit ang kaso. Tapos makikita mo yung mga talagang mga corrupt na mga politician, yung mga opisyal ng gobyerno. Napakalalaki ng mga ninanakaw nila. Pero ayun, at dumadaan pa sa mga napakatagal na hearing bago pa natin masasabing magkakaroon ba ng katarungan ito o makakaligtas na naman sila sa kuko ng batas. Opo, Kapegay, kaya may po sasabihin ka yata. si Kamimi muna kung Okay. Opo, kaya nga po 'di ba parang lalo ngang nakakagigil na yung mga korap, sila pa yung sinasaluduhan, sila yung Oo. nirerespeto. Binabantayan. Protektahan. Samantalang yung mga maralita na naghihikahos, napapagod mula paggising sa umaga, hindi pa umaaraw, hindi pa sumisikat ang araw, nasa lansangan na para Oo. sa kabuhayan niya. Tapos tatangayin ng mga walang hiyang mga taga-clearing operation, habang lugmok ka na dun sa sitwasyon mo, pinaparangalan yung mga taong alam mong sila yung mas hindi dapat. Kaya kaya din po ba, tapos sasabihin sa'yo, maging ano ka lang, maging kampante ka lang. O hindi dapat binabato, dapat nirerespeto. Ay, Diyos mio, talaga naman pong manggigigil ka. Mm. Kapegay. Naku, baka nawala na naman ng ano. Hindi, andyan siya. Nakapos. Siguro na ano na naman. Naghang na naman si Naghangin naman Kapegay. yung kanyang wifi. Nawawala. Ano pong pagkilos nung September 21, nandoon po ba kayo sa Luneta? Kasama po ba kayo? Ay, opo. Sabi ko nga, ito yung isang pagkilos na hindi kami talaga na late bilang mga Mhm. bilang mga maralit ang gigil na gigil pong sa pagpapanagot para dun sa usapin ng malawakang korupsyon ng mga opisyalis natin. Hindi talaga kami na late kasi gusto namin siguraduhin na yung hanay ng mga maralitang tagalungsod ay kasama sa pagmarcha mula pa lang po dun sa Calao hanggang Luneta. At hindi Mhm. talaga ako umalis dun sa pwesto. Siyempre po sa atin, yung mga leaders na uuna sa unahan para Mhm. humawak ng marching banner. No, Oo. hindi talaga ako umalis, kaya kung mapapansin niyo talaga sunog na naman po ang morena na ako, lalo pa akong natutong. Pero kung ano naman, talagang masaya kasi Opo. Mhm. talagang tumindig ka, ipinaglaban mo yung mga karapatan hindi lang ng sarili mo, kung hindi bitbit mo yung buong sektor ng maralita. Mhm. Kaya po tsaka nakakaiyak na naging bahagi ka ng malaking pagkilos para labanan itong korapsyon, at hanggang po sa pagmarcha sa Menjola, kasama po kami do'n. 'Yun. Ang Kamimi kasi nakakalungkot.
Ayan, buti nakabalik uli. Nag-ano naman, nagluloko na naman Parang yung ang ano, wifi ko. Opo. magikero. Yes po, Ka Egay. Ano po yun? Hindi kasi, di ba nung araw, pag nag-ano tayo, discussion group tayo, ang pambungad lagi natin is mayaman ang Pilipinas, subalit naghihirap ang mga Naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Pilipino. Pero ngayon iba na. Mayaman ang Pilipinas, pero ninanakawan tayo ng nasa gobyerno. Kumbaga, mas brutal ngayon dahil dinarambong Talagang pinapakita na yung kabulukan ng sistema. Garapalan na. Garapala na. Paano mo natin ito ipapaliwanag ng maayos sa mga kababayan natin? Kasi nung una, di ba, pag sinisigaw natin burokrata kapitalismo, hindi nila pinapansin dahil hindi nila Oo. maintindihan. Ngayon Oo. talagang nakatimo na sa isip nila na yung pandarambong ng mga politiko, ng mga dynasty, yung pala yung tinatawag na burokrata kapitalismo. Oo. Paano po natin ito pinapatago sa mga kababayan natin? Opo, ngayon, tinulungan pa tayo nitong mga korap para mas lalong maintindihan, maunawaan ng mga kababayan natin na sa matagal na panahon ay parang hindi tumitimo sa kanila. Ano ba yung burokrata kapitalismo? Bakit ba sinisigaw yan pag nagmamarcha ang mga progresibong grupo sa lansangan? Ngayon, di ba, mayroong tulong na ginawa itong mga korap na yan, ng mga burokrata sa pwesto para mas maintindihan na yun nga po, yung mga nakapwesto, ginagamit yung pwesto nila, yung kapangyarihan nila para mas lalo pang payamanin yung sarili nilang interes ng kanilang pamilya para mas lalong yumabong yung mga negosyong kontrolado nila dahil nasa pwesto sila. Kaya po, tapos tayo sa usapin ng mga maralita sa hanay at sektor natin. Kung papaliwanag nga po natin, no, mas ganon yung dati ang red tape tinatago sa ilalim ng lamesa. Ngayon, hindi na po maitago kasi bilyon-bilyon na yung Nasa ibabaw na ng mesa. yung perang nasa ibabaw ng lamesa. Oo, parang Lego Nakapatong na. na sa Ito mesa. Patong parte sa mo, mesa. ito parte niya. Di ba? Napaka garapalan na po yung ginagawang pamemera, garapalan na yung ginagawang korupsyon nitong mga nakapwesto sa pamahalaan natin at hindi na maitago. Sobra-sobra na. Tapos dahil mga ganid sila sa pwesto, sila po mismo nagbubulgaran sila, no, nagtuturuan. Kaya yun siguro yung naitulong ng pagiging ganid nila na natulungan nila tayong mas ipaliwanag sa mga kababayan natin yung kung ano ang burokrata kapitalismo. Kumbaga, parang tayo, sinisigaw natin yung burokrata kapitalismo, naglabas sila ng PowerPoint. Pinakita nila. Opo. pinakita nila kung ano yung talagang picture ng burokrata kapitalismo. Na lalo pong nakakapanggigil kasi imagine niyo yun, walang pondo para sa pabahay, walang maayos na pondo para sa serbisyong pangkalusugan. Tapos sila bibili lang ng kotse dahil sa libreng payong. Di ba? Nakakapanggigil kung pwede lang talagang gamitin yung payong para sa kanila Kaso hindi naman po tayo ganun. Gusto natin dumaan sa proseso. Pero yung pagdaan natin sa proseso, sana hindi na lang din po tayo paglaruan palalo, no? Kasi puro investigasyon, alam naman natin ang Kongreso, ang Senate, puro investigasyon, pondo pa rin ng taong bayan na nagagastos araw-araw na ginagawang meron silang mga ginagawang investigasyon doon. Pero saan nga po ito hahantong? Kaya mas kailangan pa natin lalong ipaunawa sa mga kababayan natin. Hindi lang sa pagsigaw. Kung hindi, kailangan may mapanagot tayo. Kailangan may makulong para tumigil sila at matakot sila doon sa mga ginagawa nilang mali. At saka, hindi lang naman po, lahat naman po ng Pilipino halos na apektado na kahit na ikaw ay DBM, kahit na DDS. Basta Pilipino, apektado na ngayon ng mga korupsyon Kaya dapat magkaisa na talaga. Di ba nakikita ninyo yung yung triangulo?
Nasa Opo, ibaba yung mga bagamat po ano 'no, nagsasalita yung bawat kampo dahil nga po apektado naman, pero lumalantad pa rin yung mga interes nila 'no, inaaway ng DDI ng BBM yung DDS, inaaway ng DDS yung Eh, BBM pareho kasi naman gusto apektado. nila nagtatanggulan oo, sila pero gusto pare-pareho nila din namang may yung ano. mga pinapanginoon nila yung maipuwesto yung kanilang mga sinasamba, yun ang gusto nilang maipuwesto. Akala naman nila yun yung solusyon talaga dito sa problemang kinakaharap nating lahat. Hindi pa ho nila naiisip na pare-parehas din naman yun, may Oo. sariling interes, lahat sila gagawa pa rin ng korapsyon at lahat sila hindi interes natin yung pangunahin 'pag nakapuwesto sila. Dapat pong baguhin na yung sistema, hindi Opo, yung politiko. baguhin talaga yung sistema para po magsilbi sa taong bayan at Oo. hindi doon sa kung sino lang yung nakapuwesto. Babalikan ko yung sinabi ko kanina tungkol sa triangulo, na yung mga nasa tuktok andiyan yung mga sabihin nating mga nakapangyayari, mga naghaharing uri, at ang nasa ibaba andun yung masang Pilipino na kung saan nagtatrabaho sila, maliit ang sweldo, kinakaltasan ng buwis, at ang buwis na ito, yun yung pumaakyat papunta sa itaas. Ngayon kitang-kita na ng tao at mas naintindihan na nila na sa akin pala nanggagaling yung pinambibili nila ng mga karangyaan nila. Oo. Kaya talagang kitang-kita mo na yung galit ng tao na maghapon ako nagtatrabaho, ginagawa kong araw ang gabi at halos walang pahinga para lang makapagbigay ng buwis na inaasahan ko naman na babalik din sa akin sa pamamagitan ng magandang serbisyo. Pero hindi, anong serbisyong binibigay nila? Kinukurakot pa nila. At tapos Opo, andiyan na nga yung mga sinasabing ng mga nawawalang proyekto na dapat sana ay pinakikinabangan na ng mga Pilipino, yung mga flood control projects, yung mga tulay, yung mga kalsada, yung mga building na kung titingnan, hahanapin, wala naman pala. Kaya oo. nakakapangit-ngit talaga, nakakalungkot at nakakangit-ngit. Opo, tapos imaginin pa ho natin itong usapin ng korapsyon ang nabubulgar pa lang yung mga flood control project kasi nga Saka Bulacan pa lang kumakaharap halos, tayo sa sa amin pa lang, Bulacan. opo, kumakaharap tayo sa epekto ng mga pagbaha dahil sa mga bagyo. Pero yung DPWH, hindi lang naman po flood control project ang ginagawa nila, kahit yung mga basketball Eskwelahan, court, mga tulay. o yung eskwelahan, 'di ba Fishing lahat ng shed. Tulay, infrastructure, kalsada. lalo na 'pag ito pa ho yung binutbot natin, eh, di ang tindi talaga ng korapsyon. Tapos last week bago po itong mag-21 'no, dahil dito lang kami sa Commonwealth nga, nandito na po yung bagong puwesto ng DSWD sa tapat lang ng ano namin. May nakasabay akong matanda na taga Cavite pa ho siya, 5:00 na ng hapon mahigit. Pauwi pa lang siya kasi nanggaling siya sa DSWD para ilapit yung anak niya na kailangan daw mag-chemotherapy. Silang dalawa na lang daw magnanay. Senior na siya, siya pa yung nag-aasikaso para lang may maipantugon dun sa pang-chemo ng anak niya. Tapos uuwi pa siyang Cavite ng gano'ng oras at kasagsagan din po ng ulan yon. Ulan. Halos hindi na makababa si nanay sa hagdan, sa footbridge kaya inaalalayan ko na lang talaga siya. Todo-todo yung pasalamat ng matanda. Yung gusto ko lang pong ipaunawa ba na sa dami ng nakikita nating nagpapakasasa sa pondo ng bayan, yung mga pamilya ng mga korap na opisyales. Tapos ganito yung makikita natin sa mga kababayan natin, dumadami yung namamalimos sa kalsada, marami ang nasusunog ang komunidad dahil inaagaw ng mga kapitalista yung lupa. Ang daming dapat paglagyan ng mga serbisyong ito, Palaanan. yung pondo, pero hindi nangyayari. Kailangan mong pumila ng napakahaba sa mga ospital. Gabi pa lang kailangan mo ng pumwesto para kinaumagahan mauna ka sa listahan. Yung anak mo na papasok sa eskwelahan pero dahil may mga ulan, binabaha pati yung daanan, yung sakit. 'Di po ba nakakapanggigil talaga, eh. Kaya sabi nga po natin 'no, magpalit ng puwesto. Yung mga niyayabang nila na kailangan yung mga opisyales maranasan nila yung hirap.
sumakay ng transportasyon sa isang beses sa isang linggo. Hindi po dapat gano'n eh. Dapat araw-araw nilang maranasan yung hirap na dinadanas natin para pahalagahan nila yung pinasasahod natin sa kanila. Kaya ano po talaga, nakakagalit talaga, nakakagigil talaga. Hindi lang talaga tayo pwedeng magsalita ng masasama eh, no? Sabi nga Hindi, nung ibang mga sabi nga po ng ibang mga nanay sa komunidad, kung nakakamatay lang yung mura, lahat po sila wala na sa pwesto nila. Oo. sana nga po matupad yung wish ni Cara David. Wish is wish. Tama Tama ubos nga ang po. politiko. Mababakante Kami, po ang Congress tsaka ang Oh, Senado. kami may kasi yung tungkol sa nabanggit kanina ni Kapdits, yung tungkol sa Tatsulok. Siguro para mas maunawaan ng mga tagapakinig natin, mga kababayan natin, parang ihalin tulad natin kasi yung distribution ng yaman, kumbaga ihalin tulad natin sa isang pizza pie. Yung isang pizza pie, hatiin mo sa 10, no? Yung isang piraso pinagkahatian ng siyam na tao, samantalang yung siyam na Siyam piraso pinag-iisa yung halos isang buo pinagpapasasaan lang ng isang tao. Paano ba natin i-distribute yung yaman? Ano ba yung solusyon dapat? Yun nga po, matagal na nating sinasabi, dapat talaga may tayo, pambansang industriya, suportado ang ating mga magsasaka, yung agrikultura natin, para mabuhay talaga ng maayos yung mga kapwa Pilipino. Kasi mayaman, nabanggit naman po ninyo kanina, no? Mayaman talaga yung bansa natin sa mga likas na yaman, mula sa bundok, sa kalupaan, sa katubigan, no? Pero Lakas dahil nga paggawa. po, opo, 'di ba? Tapos ngayon, ang dami-daming Pilipino, kaya yung lakas paggawa, marami tayong magagawa. Tayo pa lang kaya natin talaga nating suportahan yung pangangailangan ng bawat isa. Pero dahil nga po mali yung pamamaraan, sabi nga namin si Bongbong Marcos ay hari ng kurap, hari ng sablay. Palpak ang mga proyekto, palpak ang mga programa na imbis na magsilbi sa mamamayang Pilipino, mas lalo pang humihirap yung sitwasyon. Kasi yung karagatan natin na nakukuha ang yaman ng karagatan Yaman. natin pero hindi para agad sa atin, napupunta pa sa ibang bansa. Tapos ibabalik lang sa atin ng may dagdag na presyo yung mga isda. Ganon din po naman yung mga mineral natin, di ba? Kahit nga yung mga buhangin, black sand, kinukuha sa atin. Kulang na nga lang ho talaga, pumapasok pa yung US bases, nakukuha pa ng teritoryo, yung ginagawa nila mga bases, yung malawak na lupain para sana sa mga Pilipino. Kahit din po kung dito sa urban, kung saan mas naibibigay ang lupa para sa mga kapitalista kapalit ng pagpapalaya sa mga kababayan nating mga maralita, no? Yung itsura po na hindi talaga tayo magugutom eh. Kahit sino pong sektor ng lipunan natin sinasabi, lalo na mga siyentista natin, mga magsasaka natin, kayang-kayang pakainin ng mga lokal na mga magsasaka yung mga kapwa Pilipino kung susuportahan sila, kung bibigyan sila ng kompensasyon kapag merong mga kalamidad na tumatama, lalo na nga po itong bagyong Nando, dinapa na naman po yung mga palayan ng mga magsasaka natin sa norte, no? Imagine niyo po yung gagawa ng batas ng polisiya, yung pamahalaan, pero hindi para magsilbi kasi hindi nga susuportahan ng magsasaka pero magpapapasok pa ng mga imported na mga Imported na bigas. produkto. Mas lalo pa kung papatayin yung kabuhayan ng mga lokal na magsasaka natin. Tapos, yung mga maralita na nagsisikap, no, mangungutang ng 5-6 para magkaroon ng mga negosyo, pero dahil sasabihin, masakit kayong tignan sa mata, kailangan linisin. Yan, si Isko Moreno, nakakapagigil po talaga yan. O yung mga ngaral ko lang. Oo, yung mga marangal na nagtatrabaho, sila yung nakakaranas ng harassment, ng mabilis na pag-iral ng batas, ng mga nasa pwesto, pero yung mga totoong bilyon-bilyon ng kinurap,
Malaya Pinoprotektahan pa. malayong nakakaparot pa rito, sinasaluduhan pa nila, nirerespeto nila, samantalang yung mga maralita, sobra-sobrang pangyurak sa karapatang pantao yung ginagawa. Kaya ano po talaga siya, lahat po ng masasakit na salita puwedeng sabihin, talagang i-voice out kahit sinong kaharap mo. Pero di siyempre, kaya nga po sabi ko, mas karespe-respeto yung mga kababayan nating mga mahihirap kahit po anong sa tingin pa nila diyan, dahil sila yung totoong nagbabanat ng buto, marangal na kumikita, kumpara dito sa mga nakapuwesto sa'tin 'no, naka-aircon ang kwarto, may sariling sasakyan, hindi pinagpapawisan. Pero sila naman po yung dahilan kung bakit yung milyon-milyong kababayan natin ay naghihirap sa kasalukuyan. Kami ni kasabay nung march at protesta na naganap, kasama nga kayo doon sa Luneta. Nung 21, Linggo, may naganap ding kilos protesta sa The Hague, Netherlands, kung saan ay pinangunahan ng Duterte Panagutin Europe Network. At nandoon nga po yung iba't ibang mga organisasyon gaya ng Migrante, ng Gabriela. Kalpas, ng Gabriela, ICERP, at saka iba pa na sumuporta. At halos 200 katao po kaming nandoon. Mula sa iba't ibang bansa dito sa Europa. Nagsama-sama doon. Ang tanong sa amin noon, di ba dapat si Duterte lang ang sisingilin nyo dyan sa ICC na papanagutin? Bakit kasama yung Marcos singilin? Yun ang mga isa sa mga naging tanong sa amin. Ba dapat naman talaga tandem sila di ba? Kumbaga sa panahon ngayon ni Marcos Jr., nandyan yung malaganap na korupsyon, human rights violation din, at saka yung pagpapatupad ng mga batas na gaya ng anti-terrorism, at saka yung isa pang NTFL Cup. NTFL Cup. Opo. Kaya kumbaga sa dapat lang talagang ang panawagan natin Duterte panagutin Marcos dahil sa mga naganap na extrajudicial killings kung saan mayoridad ng mga mahihirap ang naging biktima. Di po ba? Halos 30 nga. Halos sa 30,000 katao ang pinatay, nandiyan pa rin yung mga sabi natin mga collateral damages dahil hindi naman sila talaga user, hindi sila pusher, pero nadamay sila sa patayan na ganap. Kaya noon po bang nandun kayo sa Luneta ay nabanggit din yung tungkol kay Duterte? Ay, opo, kasama po talaga sa sa mga chant natin 'yan, sa mga speakers natin, yung pagpapanagot po kay Duterte at paniningil kay Bongbong Marcos. Marami po nagsasabi hindi dapat masama si Bongbong Marcos sa sinisingil natin sa pinagpapanagot. Pero siya yung presidente ngayon, hindi naman mangyayari itong mga kabulastugan na ito, yung mga korupsyon, kung hindi niya pinirmahan yung national budget ng 2025. Sana, di ba po? Kaya, kailangan talagang ilinaw sa mga tao yun. At kasalanan ng presidente. Dahil ilalabas yan, hindi yan matatapos sa lamesa niya kung hindi yan dadaan sa kamay niya at pipirmahan niya. Hindi yan magiging pera para korapin ng mga ganid ng mga opisyales at paghati-hatian ng iilan habang nawawalan ng batayang serbisyo para sa mamamayan. Yung kay Duterte po, dahil alam naman natin na mangyayari nga yung hearing ng 23, no? Yung Sitio San Roque po ay yung isa sa mga komunidad na nagkaroon ng malakihang demolisyon noong 2010. Nag-15 years anniversary po ang Barikadang Bayan at bit-bit po ng taga-komunidad nung lumabas kami papunta dun sa National Housing Authority dahil usapin ng pabahay. Tapos sa LGU, yung nakabandera po namin panawagan na Barikadang Bayan laban sa demolisyon, pamamaslang at korupsyon. Kasi hindi po pwedeng hindi mapanagot si Duterte sa pagpatay niya sa sa libu-libong buhay ng mga kapwa Pilipino at marami po talaga diyan ay mga maralita. Tapos syempre yung sa korupsyon na talagang pinaka-main na usapin ngayon sa ating bansa. Sabi nga po natin, hindi lang ito usapin ng mga maralita na apektado ng baha dahil sa flood control project ng mga palpak. No, hindi lang ito usapin ng
nung mga manggagawa na hanggang ngayon barat pa rin ang sahod. Usapin ito ng sambayan ng Pilipino eh. Kasi lahat tayo pinagnanakawan. At nakakagigil pong isipin na tayo na nga yung ninakawan, tayo pa yung pinapahirapan lalo ngayon, lalo na po dun sa usapin ng mga inaresto sa Mindiola. Yun nga po eh. Kumusta na po ba sila ngayon? Anong update? Oo po. Latest po kagabi, ang binabanggit, merong 40 plus na napalaya na. Ito yung mga Mhm. minor de edad. Mga minor. No? Opo, mga minor. Pero hindi pa rin po, ang panawagan natin palayain ng 216. Pero may mga nakukuha pa hong balita na mas malaki pa dun sa 216 yung talagang inaresto at pati po yung bilang ng pinatay, no? Dalawa yata, dalawa ang namatay. Yung pa ho yung nakikita natin pero sabi nga mas marami pa yan, ayaw lang isiwalat. Matindi po yung ginagawang pang-aano sa fake news eh, no? Yung disinformation. Oo. Kasi 'di ba po nung nagyabang na si Mayor Isko Moreno nung kinahaponan hanggang sa mga sumunod na araw, sinasabi niya lahat na naka-deploy na pulis ay naka-uniforme, walang gumamit ng baril, walang nagpaputok, walang nagpatirgas. Pero sinagot yan ng mga taong nakakita mismo ng pangyayari, naglabasa ng mga Mga videos. videos sa social media habang sinasabi pati ni Remulla na mga naka-uniforme ang pulis o pinakita nila, mga naka-hoodie rin yung mga pulis na bumitbit dun sa mga bata. At hindi lang po basta binitbit eh, talagang parang baboy Nasaktan na pa eh. bitbit yung mga tao, kamay at paa yung hawak, hindi pantay-pantay, no? Hindi maayos. Oo po. Tapos, sabi hindi raw gumamit ng baril, pero bakit yung isang bata na dumaan lang sa gitna, ang layo ng pagitan niya dun sa mga tao, bigla na lang siyang bumagsak. Paano siya? Tapos may nasaksak pa na kahit yung pinag-aanuhan din po namin, yung sumaksak ba sinasabing gumagawa ng relo, siya ba Relo. talaga yung, oo, siya po ba talaga yung isinurrender, yung sumurrender? Kasi parang malayo, iba yung itsura nung Doon sa nasa sumaksak dun sa video. sumurrender eh, di ba? Mm. Kaya po tapos yun nga po no, pinalilitaw nila na kasalanan ng mga kabataang ito yung kaguluhan. Pero hindi nila pinapakita na kaya lang naman gumalaw ng ganun yung mga kabataan dahil sila rin po yung mga kabataang apektado ng mga demolisyon, kawalan ng kabuhayan, tapos apektado ng baha dahil sa korupsyon. Hindi po kailangang hindi po kailangang itago yung galit mo eh. No? At dapat dito, mas lalong maunawaan ng pamahalaan. Ganito nakatindi yung galit ng tao. Dapat umayos na sila. Pero ano pa rin po yung sinagot nila? Pamamasista. No? Pagtatago pa rin ng katotohanan, binabakuran, sabi nga nung mga kabataan, tignan nyo naman, pansinin nyo naman kami, sa bagay, nasa taas kasi kayo, ni ayaw nyong makita, no, yung nararanasan namin dito. Po talaga, nakakagalit yung mga ginagawa nila. Tapos, di syempre, kami po sa bahagi namin, dahil kapwa mga maralita yan, no, nung 22, 23, hanggang sa hapon, nandun din yung ibang mga kasama natin. 21 pa lang po, may mga naka-standby na dun sa MPD dahil nga nagkaroon ng mga pag-aresto. Talagang nakasuporta rin yung mga paralegal natin, lalo may iba't ibang mga kabataan din mula sa ibang sektor na nandoon na nakasama dun Ay, sa yung mga mga abogado po ng NUPS, Opo, naging yes, pagkahuli. ang galing po talaga ng mga abogado ng bayan natin. Hindi Kaya talaga nga eh. nagpatinag sa malakas na ulan, hindi nagpatinag dun sa ilang oras na hindi sila pinapasok, pinag-intay talaga sila ng mga pulisan. Nagprograma po kami ng 23 sa MPD, alam niyo po ba? Yung mga kapulisan napakababastos. Habang may nagpo-programa, nagpapatugtog sila. Sinasabayan nila, mas malakas pa yung ingay nila dun sa programa natin. Ayaw Parang nilang nakatikim marinig ako ng ganyan sa sa Campa Servillano sa Tarlac.
Mm. Opo, 'di ba? Nagpo-protesta kami, sinasabayan nila ng napakalakas na tugtog ng ano. Oo, nakakapanggigil. Tapos mas lalo pa ako nanggigil nung yung isang nanay talagang hindi niya na siguro maano yung kip-kip niyang galit. Kasi mula po nung linggo na nalaman niya na nawawala yung anak niya at naaresto daw, hinagilap niya na sa lahat ng mga presinto sa Maynila, sa kahit sa barangay. Tapos yung MPD na lang yung kahuli-hulihan na ang pakiramdam niya, siyempre pusong nanay po yun. Sabi niya nga, nararamdaman ko nandito na yung anak ko. Tapos Mhm. yung habang galit na galit siya, habang kimkim niya yung galit niya, yung mga kapulisan na nakikita niya, tumatawa, yung pahirapan yung pagpasok ng pagkain doon sa loob, dumating sila, wala pa daw pong 9:00 ng umaga, yung pagkain na bitbit nila, di syempre, nandun na po yung naiinitan, nauulanan. No, iniisip nila, makakain pa ba yun ng mga kapamilya nila na pinagdalhan nila? 5:00 na ho ng hapon nung pinapasok. Paano kung mapapanis na yung pagkain? Hindi makakakain yung kapamilya nila. Ano po nanay siya, 6 yung anak niya at yung panganay niya, yun po yung nakakulong 15 anyos. Ang pinakabata daw po ay 9 years old, Mm. no, sa mga Gusto ko ng inaresto. bata na yun, nasaan na yung bata na yun? Kami may nag-viral na isang ano, yung kung tawagin si Tusok-Tusok pa si Alvin Karingal, no, isang PWD na nagtitinda ng kwek-kwek na Mhm. kamusta na po yung lagay niya ngayon? Kasi ang daming bumatiko sa kanya online. Talagang kami naging busy rin kami pagtatanggol sa kanya sa papapaliwanag na hindi nyo ba naintindihan na kasi kasabi nila ang babaw naman ng panawagan mo, kwek-kwek at iba ba ang presyo ng kwek-kwek tsaka May fishball? karamdaman yung tao. O nga, Oo. bukod sa PWD, may sense yung sinasabi niya. Oo. Dahil lang ang ano nung mga tao, kasi sila mayayaman, puro mga Starbucks, puro mga ano yung merienda nila. Hindi nila nakukuha na yung pangkaraniwang tao, yung mga tao sa laylayan, yung typical na merienda is Yung kwek-kwek or kabuhayan. fishball, di ba? Opo. Nung una ko pong nakita nga yun, sabi ko, ay ang galing naman niya kasi yung madalas na nagiging ulam na ng pamilyang Maralita, yun yung ipapanawagan niyang ibaba. Pero mas lalo kang hahanga sa kanya nung makita ko na siya pala mismo ay vendor ng kwek-kwek. Imagine mo po yun, vendor siya ng kwek-kwek, paninda niya yun, pero ipapanawagan niyang ibaba ang presyo ng kwek-kwek. Di ba napaka-ano po ng Oo, puso yung niya na, sabihin, apektado Hindi siya. makasarili. Oo. oo, hindi siya Para makasarili. mababa niyang maibenta. Oo, para mas marami siyang mapagbentahan at mas maraming mga kababayan niya, mga mahihirap din, yung makakakain. Kasi alam natin lahat, hindi lang yun basta merienda. Yung mga ganong tusok-tusok sa kalsada ay ginagawa ng ulam ng mga Maralita dahil sa sobrang mahal na mga presyo ng mga bilihin. Gusto po natin maging masustansya lahat ng pagkain, nakakailalapag natin sa ating hapag. Pero yun nga po pipiliin mo ba yung masustansya pero hindi mo nga kayang bumili. Hindi mo kayang Mm. bumili ng 1 kilo ng mga prutas na yan kasi nagmamahalan. Dito ka na lang talaga mapupunta sa mga kwek-kwek-kwek-kwek na yan. Kaya napaka-ano po ng puso niya. Sana gano'n na lang lahat Sana yung mga korap nating mga opisyales maging PWD. Naku, ayan na, Pasensya na meron din po, kayong wish, pasensya na po dun sa termino ko, pero para po baka po 'pag naging gano'n, mas lalo nilang maisip na maglingkod na lang sila sa taong bayan, 'di ba? Yung Kasi siya maramdaman nga nila, no, yung hirap. oo, 'di ba po? Kaya talagang hindi lang talaga ako magaling mag-chat-chat, tapos madalas po nasa mga biyahe din, pero talagang kahanga-hanga po si Alvin Karingal kumpara dun sa mga korap na opisyales natin. Kasi si Alvin Mm. Karingal napakalinis ng puso niya para dun sa makita niya yung kalagayan ng mga kababayan niya. At siguro ay naano rin ng iba na yun nga napakasimple, kakaiba yung kanyang panawagan kasi kakaibang tao talaga siya. Hindi siya katulad ng marami sa atin
na may mga korap na ang opisyales, hindi siya katulad ng iba na nakatingin sa kung ano yung mamahalin na mga bagay na dapat niyang nakakamit. Siya napakasimple ng gusto niya, ibaba ang presyo ng kwek-kwek. Ah, yung pagmamahal ng kanyang nanay sa kanya, talagang ang tindi ng panawagan ng nanay. At yung Opo, inaalala niya lalo yung na gamot yung ng anak gamot niya niya, kasi yung alam niyang sinisiguro kailangang ng mainam opo, yung maintenance. Pero ayaw oo. yatang ipapasok yung gamot. Kasi nga po, lahat nga po ng mga papasok, kailangan may oras. Kaya nga nung naririnig ko po talaga sa MPD yun, nagagalitan ko na talaga yung pulis. Sabi ko nga eh, kung naglabas ba kayo ng mga maayos na listahan, kung nagpinicturean niyo yung mga batang yan, para yung mga nanay hindi na kayo tanungin ng tanungin na, nandiyan po ba yung anak ko? Oo. Eh, hindi talaga nila ginagawa yun eh. Kasi gusto talaga nila pahirapan yung mga Mahirap yung mahirap. Kaya kalooban. sabi nga Ito po kaya namin, ito bakit kaya mga yung mga kapulisan nito wala kaya silang problema sa buhay? Hindi kaya sila naghihirap din? Apektado rin naman sila. Oo nga po. 'Di ba may mga pulis po mismo ang sinasabi nga nila, hindi daw sila ang kalaban ng mga kabataang ito. Pero sabi nga po natin, yung hindi mo pagkibo dun sa nagaganap na mga mali sa paligid mo, pagpanig mo yun sa kasamaan. Kaya Tama, paano mo tama. sasabihin na hindi ka kalaban, 'no? Hindi ka kalaban kasi hindi ka nanakit, sinasabi mo, pero yung hindi mo pagsasalita, ang dami mong sinaktan. Ang dami mong buhay na pinabayaang mas lalo pang maghirap dahil hindi ka kumibo. Mm. Kaya hindi po ito dahil lang hindi ka sumama dun sa malawakang kaganapan, hindi dahil nasa bahay ka lang, hindi ka na bahagi nung kung saan ka man nakapanig, no? Pero yun nga po, kahit kahit hindi ka nanakit sa kapwa mo, pero dahil nakapanig ka pa rin dun sa mga korap, malaki pa rin yung pananagutan mo, hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa pamilya mo, kung hindi sa taong bayan, sa lahat ng mga kapwa Pilipino na ah, oras-oras ng buhay natin ay pinagnananakawan tayo nitong mga korap na opisyales. Hindi ka man nakasama dun sa marcha o dun sa mismong lugar ng kaganapan, Mm. makisama ka naman sa protesta. Ang daming paraan para makiisa ka. Hindi yung Opo, sa magsasawa tot ng hipo ka lang. Siguro, opo, kap, Kapdate siguro isang paraan kasi sa ngayon, no, isang paraan siguro kasi ngayon nangangailangan ng pampiyansa yung mga kababayan nating Ayun, mga oo. Nasa 30 mil ano, no? yata, no, kada isa. Oo. 30,000 ang isang ulo, isang tao. Ganun ba kalaki So, talaga yung bail? ayan. opo, So, hindi pa po din siguro namin samantalahin nakikita natin, kung manawagan tayo dito sa mga kababayan natin kung Oo. sino yung mga ginito ang puso na kung pwedeng opo, kami po sa bahagi namin, naglalabas po magpa talaga tayo ng mga call for donations, kung ano man po yung kayang itulong, pero mas pangangailangan po talaga yung usapin ng pinansyal kasi pang bail ang kailangan ng mga Mhm. kabataan at ng mga nakakulong. Kagabi po may 44 na 40 plus na napalabas na mga minor. Pero nakakagigil talaga si Isko Moreno kasi inaangkin niyang siya daw ang solusyon sa problema ng mga magulang na ito. Ano yung solusyon ng Pangangaralan nga daw hinuhuli niya niya? yung magulang at saka Oo, yung mga bata. oo, yun po. Malaki po talaga ang pangangailangang pinansyal ng mga pamilya. Lalo na po yung sinasabi ko nga sa inyo, yung pamilya po nun sa kariton lang daw sila nakatira simula nang Mhm. masunog yung nererentahan nilang paupahan sa Aroma nung mga nakaraang buwan. Kaya idadagdag pa ho itong hirap dun sa dinadanas ng mga kapwa natin, mga maralita, ng mga mahihirap na kababayan natin na alam naman nilang hindi naman bahagi nung sinasabing kaguluhan na yon yung marami dun sa mga inaresto. Kasi yung ano po nagkaroon talaga ng malawakang damputan, sino na lang makita ng Halos pulis. Kasi kung na sino lang na lang madampot talaga. Oo, talagang dinadampot yung namatay po na construction worker. Bumaba lang siya sa sasakyan, sa jeep, tapos maglalakad lang siya. Siya pa yung binaril. Yung ligaw isang na bala, no? Ibig kabataan, sabihin talaga oo, nagpaulan yung sila taga ng bala Pasig. ng oras na yun. Oo, 'di ba? Kaya wag ho sasabihin ng local government ng Manila, ng mayor, ng
DILG ng mga kapulisan na hindi sila gumamit ng armas. Si kaninong bala po yung pumatay dun sa mga taong napaslang? Sino po yung nakasaksak dun sa mga ano, di ba? Ang daming dumugo, ang daming dumanak na dugo. Kailangan dagdag na pananagutan yan sa lahat ng mga involved. Kaya, syempre, pa rin po yun, pananagutan pa rin ng mga kapulisan. Lalo na po kung nakita niyo po ba yung video na yung kabataan na binitbit ng SWAT, imbis na ibaba, dalhin sa presinto, inakyat pa at pinabugbog dun sa mga staff ng SOGO. Yun po, nung nakita ko talaga yun, doon talaga ako nanggigil. Yung maririnig mo yung batang sumisigaw ng tama na. Alam mong alam mong minor de edad. Tapos ginamit, ayaw ng police, SWAT na makasuhan siya ng police brutality. Pero pinabugbog niya yung bata doon sa Pinabugbog mga, niya doon sa Sogo. di ba? Napakawalang hiya, sa sobrang tindi po ng korupsyon, no, natatakpan na ng pera yung mga puso nitong mata at puso nitong mga kapulisan. Sabi nga po namin, yung pulis ng Pilipinas dapat naglilingkod sa mahirap, hindi sa mga korap. Ang tindi po talaga ng sitwasyon. Pero sabi nga po namin, Kami pagkatapos nitong march at protesta na to at ito pa ang mga batang nakakulong pa. Ano po ang nakalinya ninyong programa para sa pagpapatuloy ng ating advokasya? Siyempre po, after nung mga nangyari, talagang balik ulit tayo sa mga komunidad, sa mga chapters natin para maglinaw. Tapos kunin din po yung assessment, ano yung pagtingin nila para mas makapagbigay tayo ng kalinawan sa kanila kung saan pa sila, kung meron pa bang bahagi dun sa nangyari na naguguluhan sila at kailangan natin talagang linawin yon kasi sila yung kasama natin sa mga susunod ulit na mga pagkilos at paghakbang natin. Hindi na lang tayo mananatili dun sa kung saan tayo nakakagalaw dati. Mas magiging malawak yung aabutin natin kasi mas malawakang issue po itong kinakaharap natin. Hindi na lang ito demolition ng isang komunidad. Corruption po ito na laganap sa buong bansa natin. Kahit sa pinakaliblib na lugar, nagkakaroon ng proyekto pero wala mga tulay, ginagastosan ng milyon-milyon ng mga corrupt na mga opisyales nila. Kaya ayun, susudsurin po natin yung mga komunidad, yung mga palengke, mag-ano talaga tayo ng mga pag-aaral para mas maintindihan ng lahat. Mapapakita natin yung totoong kalagayan ng ating bayan. At syempre, gagalaw tayo bilang isa para kunin yung gusto nating mangyari, no? Yung pagbabago po ng sistema. Hangga't hindi nababago ang sistema, kung tao at tao lang din yung mapapalitan, hangga't hindi rin naman para sa interes ng mas marami yung papanigan niya, baliwala din po yung pagpapalit ng mga tao. Ang kailangan po talaga baguhin yung bulok na sistema. Kahit na saang kalsada, kahit na anong ahensya, yung kailangan nating kalampagin para po magising na sila. Hindi na nila tularan. Yung, di ba? Ang pangit po na pinapalitan natin yung pangalan ng mga departamento, yung DPWH, imbis na Public Works and Highways. Departamento ng puro walang hiya na yung nababanggit natin. Bago No? na pala. Kasi, talagang ganun na po sila grabe, yung DENR, hindi na Department of Environment Natural Resources. Department of Endangered Natural Resources ni sila kasi sila mismo yung pagbibigay nila ng mga permit, yun naman po dun sa mga proyekto na ginagawa ang lalo pang sumisira doon sa kalikasan natin. Kaya po sana hindi na humantong pa na mas lahat ng mga ahensya, bagamat alam naman po natin lahat ng ahensya ng gobyerno ay may korupsyong ginagawa. Wag na nilang antayin na palitan pa natin yung mga pangalan nila batay doon sa kung gaano katindi yung galit natin sa kanila. No, mas na sila. Kami Katulad din naman po po sa Duterte Panagutin Europe Network ay magpapatuloy pa din po kami sa aming kampanya dahil hindi pwedeng mawala ang interes ng tao
sa kaso ni Duterte. Opo, Kaya at kahit po hindi na lang na-postpone din po yan, tuloy talaga pa si rin. Duterte, no? Opo. Kasi Mhm. ngayon, naano na po, pati yung iba pang mga sangkot. Kaya nga po, dun sa isang panuwagan natin, no, lahat ng sangkot dapat managot. Dapat Kasi, managot. oo, kasi Ayun. hindi lang po si Duterte siya ang pinakautak at naging ano po ng pagpatay, no, extrajudicial. Pero alam natin, marami pa siyang mga galamay na gamit Mhm. niya rin noong mga panahon na yan. Kung paano rin po itong korupsyong laganap sa ating bansa, hindi lang naman iisang tao. Ang dami-dami nating kailangang panagutin at hindi dapat na yung mga taong pinagkakautangan, tayong mga mamamayan na nagbubuhay sa bansa natin, ang nakukulong. Ikulong yung mga kurap, hindi yung mga mahihirap. Kaya Opo, papanagutin tama po yun. natin silang lahat. Hindi talaga tayo titigil. Ano na eh, ano na eh, tawag dito, umiikot na ng umiikot hanggang sa lumalaki yung mga paglabas Gumugulong na. po ng mga kabataan sa eskwelahan, yung mga walkouts na ginawa. Opo. 'Di ba nakakaiyak po talagang makita yon yung mga pagkilos sa iba't ibang panig ng bansa natin. Mhm. Bagamat hindi tayo nagkakasama-sama. At yung 100,000 na lumabas na bumaha sa Luneta, malaking ano po talaga yung malaking bagay para mag-umpisa na yung pagpapanagot natin sa lahat ng mga sangkot dito sa korupsyon sa ating bansa. Kaya matakot na yung mga kurap. Malapit Opo. na ang araw nila. Kaya kami Oo. po doon sa Europe na naganap doon sa the Netherlands. Oo, sabihin nating maliit sa bilang, mga kulang na 200 lang kami dito. Pero makikita ninyo na nagmula sa iba't ibang panig ng Europa. Europa. Ibig sabihin, magpapatuloy yung pagpapanagot kay Duterte at pagsingil kay Marcos mula doon sa mga Pilipinong maging nasa ibang bansa. Kaya po sama-sama po tayo sa pagkilos, malayo man kami at kayo ay nandiriyan, Iisa iisa ang ating layunin. Ang Opo. Tsaka ano papanagutin si po, Duterte at singilin si Marcos. at lahat po ng pamamaraan pwede nating gawin para Mhm. talagang ibulgar itong mga kawalang hiyaan na mga nakapwesto sa ating pamahalaan, no. Nung 40 nagkasabay-sabay po yung mga ginawang pagpapalipad ng saranggola, yung bike, Mhm. yung takbo, yung sa amin, yung sayaw, yung mga Zumba moms na mga Meron community. din ho kami sumbaha doon. Opo, idinaan sa sayaw yung Tinaanan sa sayaw. paglaban natin sa korupsyon. Kaya sabi Pati natin, paggawa ng mga tula, mga drama. opo, At saka yung hindi meron kaming talaga, magandang ginawa yung die-in. Kung saan may yan. tugtog. Tapos nagsasalita si Marcos, si Duterte. Tapos kami unti-unting babagsak. Nakahiga kami ng 1 minuto doon sa kalsada sa harapan ng ICC. Napaka-dramatic po yun, talagang damang-dama namin yung para bang lahat kami namatay nung sandali na yun. Handog Opo, yun sa mga lahat EJK tapos victims. nagkaroon din po ng pagkilos yung mga transport nung ano natin, mga kasama Mhm. natin sa transport nung 18. Pinamagatan naman namin putik at langis yung Ay, pagkilos na yun kasi Sikat lang. opo, yung mga maralita po na babaha, putik ang natitira sa mga community. Yung mga transport sector naman, sabi nga nila, pag nabaha yung sasakyan nila, kailangan nilang ilabas yung lahat ng langis kasi masisira yung ano, yung makina. Mhm. Yung mga tipo pong gano'n at yun din yung ginamit namin yung used oil, yun ang ginamit namin pambato doon sa Mhm. mga tarpaulin, malaking tarpaulin na Mhm. mukha nila Marcos at nung mga taga-ano natin, mga ahensya ng gobyerno. Kaya po ang dami talaga, ang daming pamamaraan pero Oho. mas kailangan pa ho nating palawakin pa yung ating maaabot para malaman. Kasi alam naman natin, ah, marami pa rin talagang hindi inaabot nung Mhm. mga ginagawa nating pagkilos, lalo na nga po sabi nga natin 'no, kahit yung social media mismo nagagamit pa rin naman para mag-disinformation. Kaya ang daming pang laban at mahabang laban mahabang laban pa ito pero sana hindi natin maipamana pa sa mga Mhm. susunod na henerasyon natin kasi sobra na ho talaga eh. Sige po, Kamimi, muli kami nagpapasalamat sa inyo. Pwede po ba kaming makahiling ng huling pananalita mula sa inyo at bilang kinatawan ng grupong Kadamay?
Yun. Sa hanay po ng mga maralita, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito para makapagbigay ulit ng aming mga hinaing, marinig ng mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung totoong kaganapan mula dun sa pagmarcha ng mga kapwa Pilipino noong September 21 para labanan yung pananatili ng panunupil sa ating mga batayang karapatan, yung pagpapanawagan ng pagpapanagot sa lahat ng sangkot, sa lahat ng mga korap, ng mga opisyales. Hindi lang po ito usapin ng mga kontraktor, ng mga congressman. Ang pinakamatindi at may pinakamalaking korupsyong ginagawa sa ating kaban ng bayan ay si Bongbong Marcos mismo. Pero hindi dapat matitigil sa pagpapanagot sa kanila kasi kasama pati din dyan si Sara Duterte at ang lahat ng mga Duterte, lalo na si Rodrigo Duterte na buhay mismo ang inutang sa halos 30,000 ng mga kababayan natin. Hindi tayo kailangang matakot kahit na gumagamit na ng dahas para lang supilin ang ating mga karapatan. Mas dapat nating ipaglaban dahil nasa atin ang katwiran. Hindi tayo dapat mahiya, tayo ang dapat na irespeto. Yung ating mga batayang karapatan ang dapat na irespeto ng pamahalaan. At sila, wala silang karapatang humingi sa atin ng pagrespeto kasi sila yung may mga malalaking pananagutan. Sa mga kapulisan natin, dapat maglingkod kayo sa mga taong nagbabayad ng buwis na pinagkukunan ng sahod ninyo, lalo na sa mga mahihirap at hindi yung mga korap yung inyong sinasaladuhan. Hindi tayo titigil, hindi po kami titigil na makiisa sa lahat ng laban ng mga mamamayang Pilipino dahil lahat tayo gusto natin ng maayos at tahimik na mundo. Pero sabi nga po natin, may hangganan ang pananahimik ng bawat isa. May kailangang ipakitang pagtindig para ipagwagi natin. Kasi kung hindi po tayo magsasama-sama, hindi tayo magkakaisa, mahirapan talaga tayo. At hindi lang tao ang kailangan nating alisin sa pwesto, kung hindi yung kailangan nating baguhin itong sistemang ito. Sistema ng paglilingkod sa mamamayan at hindi na sistema na para lamang sa sariling interes. Kaya magpatuloy po tayo. Bagamat kumakaharap tayo sa panibagong hampas ng mga bagyo dito sa bansa natin, sa pagtigil po natin panandali, no, babangon at lulusungin natin ulit yung panibagong laban para sa pagpapalawak pa ng mga maaabot natin. At paggising talaga sa kanila na tama na, sobra na, pumalag na tayo. Baguhin na natin yung sistema at panagutin natin ang lahat ng mga sangkot sa korupsyong ito para makamit natin yung maayos na lipunan na gusto natin para sa ating susunod na henerasyon. Magandang gabi po muli sa inyo at maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat po, Mimi.